Ganito ba ang Canadian resume nyo na ipinapasa nyo sa Job Bank, sa Indeed, or any Canadian job website po papunta po dito sa Canada? Pag-uusapan po natin yan dito sa aking new vlogs YouTube channel ng Mr. Handsome TV. Hi, magandang umaga po sa mga job seekers natin dyan sa Philippines and outside in the Philippines. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa aking vlog is isi-share ko lang po yung style ng aking Canadian resume habang nag-a-apply pa lang po ko sa Saudi Arabia papunta po dito sa Canada. But before that, mag-shoutout naman po tayo sa aking followers and patuloy pa rin na sumusuporta sa aking vlog. Number 1 po, si Miss Melchi Desierto. Yan ang kanyang asawa po na si Sir John Mark na nasa Australia ngayon. Maraming salamat po dyan at patuloy po tayong sumusuporta sa aking vlogs. And sa ako mga kaigsunan diya, lalong-lalo na diya sa Mindanao, kung naghahanap po kayo ng IELTS Center, i-endorse ko lang po ito, ang Helping Hands Butchers and Skilled Filipinos. Located po yan sa Digo City. Ito ay subok na. So kung gusto niyo po ng mag-IELTS review or exam booking, sila rin po yung nag-exam booking sa IELTS. They're also nag-ano din po sila ng student visa, coaching, consultation, and many more. So dito na po kayo sa Helping Hands Butchers and Skilled Filipinos located in Digo City. Alam niyo ba mga kabayang job seekers po dyan, ang Canadian resume ay different po sa kinagisnan nating resume dyan sa Pilipinas. So, bago ko po i-discuss to sa inyo, kung hindi po kayo nakapollow sa aking YouTube channel, Facebook channel, please subscribe, share, and follow po. And press like. Okay? So, ayan. Disclaimer lang po mga ka-job seekers. Hindi po ako professional or kung ano man. Gusto ko lang pong i-share or makatulong po sa mga gustong nagbabalak pumunta po dito sa Canada. Kung ano man yung ginamit kong style na Canadian resume, ginamit ko para ma-hire po ako ng employer dito po sa bansang Canada. So nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo o hindi. Guys, ito po yung tip ko po para sa mga gagawa ng mga Canadian resume. Yung mga dapat na hindi makita ni employer doon sa inyong Canadian CV. Number 1 is yung picture. Dapat wala pong picture. It's a major red flag po sa mga employer po. Kasi po dito po sa Canada is bawal po ang diskriminasyon. And number 2 po, yung personal information nyo like age, birthday, kung saan ka pa nakatira, yung mga social media nyo, dapat wala po yan, mga kabayan. Yung mga Instagram nyo, yung TikTok account nyo, dapat wala po din yan sa resume ninyo. And yung nationality, yung marital status, yung gender, at yung religion. So, kagaya ng sinabi ko po, ito po ay isang paraan ng diskriminasyon na pinapakita nyo po doon sa resume nyo na red flag. So, kapag meron ka niyan at nakita ni employer niyan, ex ka na, hindi ka na babasahan or hindi na papagpatuloy ni employer babasahin yung iyong resume. And yung mga government IDs nyo, so hindi na rin po kailangan nandoon sa resume nyo unless you are hired na po ni employer and it will be your minor requirement ni employer. So no need na rin po yan, ex din po yan, dapat wala din po yan sa Canadian resume nyo. And dapat po maximum of 2 pages lang po dapat yung nasa Canadian resume nyo. Kung kaya nyo ng isa at pwede nyo i-summarize lahat ng mga detalye sa isang page, much better. Okay po? And dapat po ilagay nyo rin po yung mga relevant experience nyo. Siguro mga
kung kaya mong, kung meron kang work ng 3 experiences or more than 5, hindi na kailangan yung lahat ng napagtrabahuan mo, ilalagay mo lahat sa ng resume. Kahit mga 2 previous companies, pwede na rin yun. Ang ilalagay nyo po sa resume nyo is yung relevant sa experience nyo lang po doon sa Canadian resume nyo po. Ito si employer, tinatamad ito nagbabasa kasi marami po siyang binabasang mga Canadian CV. So, dapat po, meron din pong mga keywords doon po sa Canadian resume ninyo. Kasi po ito si employer, mabilis lang itong magbasa at mag-scan ng resume. And, ito po, importante rin po ito. Huwag po kayong maglagay ng mga unrelated references nyo sa resume nyo po. Dapat po yung mga boss nyo, yung mga kasamahan nyo po sa work, at make sure kapag tinawag sila ng employer nyo, is dapat available din po sila at nakakasangkot sa mga katanungan ng employer na related dun po sa work experience at credentials mo. And ito mga ka-job seekers, wag na wag po kayo gumamit ng mga unprofessional email like apoisingle@gmail.com, btsfan1@gmail.com, lakersfan@gmail.com, and so forth. So, be professional po tayo kasi nga po dito po sa Canada is professional po sila. Now, i-discuss ko po sa inyo yung mga do's na dapat nakita ni employer doon sa Canadian resume nyo. Number 1, ilagay nyo po yung company address at yung year at kung kailan ka nag-start until dun sa date ng last day mo doon sa resume mo. Number 2, ilalagay nyo po yung mga na-achieve mo doon sa napagtrabahuan nyo. Bibigay po ako ng example. Like, achieving 30% of sales growth compared last year, exceeded department KPIs by 20%, yung mga ganun po. And based on big companies, ilan lahat ng mga taong nahawak mo or lists of projects na nagawa in a year, yung mga ganun po. Kung ikaw naman po ay machine operator, ilang machine ang hawak mo, ilang outputs yung natatapos mo sa isang araw, yun yung dapat yung inilalagay nyo sa resume nyo. Mas maganda po kasi may mga figures para at least ma-recognize ka ni employer na alam mo yung mga achievements mo sa mga past work experience mo. Ito dapat yung wag nyong gagawin also. Dapat dapat nasa mga checklist nyo rin po ito. Wag nyo pong gagawin at ilalagay nyo lang po is yung computer literated, you have a good moral character. Okay, all of us, we can say that we have a good moral character, right? We also can tell the employer that we are computer literated. So, dapat unique po yung resume nyo. Know how to manage people, can harvest root crops, di ba? So, napakasimple. So, dapat bawal din po yun. And lastly, at ito po, yung education nyo dapat nandun din po sa inyong resume. Name ng school or university, yung course credentials, tapos meron po dapat date of completion from start to finish po. So, ayan po ha. And lastly, dapat maglagay po kayo ng cover letter and make it short and simple. Paano po gumawa? Sa first paragraph po, introduce yourself and why you want a job. Ang second paragraph, demonstrate and why you are the best candidate among the others. So, klaro po tayo na. And lastly, you thank the employer na sa pagbabasa at pagbibigay ng time sa pagbabasa ng iyong application.
At ito po yung mga example ng mga Canadian CV po mga kabayan. Kayo na pong bahala kung gusto nyo pong kopyahin, nasa sa inyo po yan. At least meron po kayong mga basis. And ito po yung cover letter mga kabayan. Mga kabayan, wag na wag mong kalilimutan yung full name mo, yung contact number mo, and yung email account mo. Yun po yung importante para at least malaman ng employer kung saan ka kukontakin, whether in your phone or through email account. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking FB channel and YouTube channel, please follow, share, and like and subscribe to my account. Maraming salamat and have a nice day.